Mga kaibigan, live tayo ngayon dito sa Pasig Cemetery kung saan ngayon araw na ito ang inauguration at blessing nitong columbarium dito at itong columbarium na ito ay isa sa pinakamalaki na columbarium at ito ay mayroon 4 na palapag at mayroon 11,000 mahigit na slot na pwedeng paglagyan ng mga urns. So, andito ngayon si Mayor Vico Sotto para pangunahan nga ang inauguration and blessing nitong columbarium dito sa lungsod ng Pasig. Atin panoorin. Vice Mayor sa patuloy po nila sa aming pagbibigay kapag po may mga request po kami na ipaayos or para sa gaganda po ng ating columbarium. Maraming salamat po. Sa awa at tulong ng Diyos at operasyon po ng lahat, maaari na po natin magamit ang office at columbarium. And again, welcome po sa inyo. Maraming salamat po, Ma'am Tess. I would like also to acknowledge the presence of Cap Ray De Jesus. Magandang hapon po, sir. Ngayon naman po ay papakinggan po natin ang ating mga minamahal na mga officials ng ating lungsod ng Pasig. Pangunahan po ng ating minamahal na Congressman Honorable Roman P. Romulo. Magandang hapon po sa ating lahat. Hindi ko na muhabaan. Congratulations po dito sa proyekto po na ito. Nasabi kanina nga 11 to 12,000 po ang matutulungan po ng columbarium na ito. Ang importante rin po, lalong-lalo na dun sa mga may offices dito, ang pangalagaan po natin yung napakagandang struktura. Kasi sabi nga ni Ma'am Tess kanina, sa totoo, very accommodating yung ating engineering department kung ano man ang kailangan gawin. Ang importante, mapangalagaan, malinis, para maayos, para yung mga gumagamit po dito ay talagang maging lugar rin po saan sila pwede magdasal. Lalo na pag pinupuntahan po nila yung mga binibisita po nilang mahal sa buhay. Muli po, to the city of Pasig. Yes po, Ma'am Mina Blas. Dito po ito sa Barangay Kanyogan. Maraming salamat po, Congressman. Ngayon po, siya po ang lagi natin inaabangan. Lagi po siyang may good news. Isa po ako doon, idol na idol ko po talaga to. Walang iba po yung ating MBS. Mayor Vico Sotto. Maraming salamat po sa ating lahat. Congratulations. Congratulations po sa atin. Ang totoo naman po, of course, magbati kay Congressman, kina Capray, sa lahat ng mga kasama natin sa engineering department, kung muna ni Engineer Arta, kina Ma'am Tess ng ating LCR, lahat ng staff natin dito sa ating sementeryo, kung talagang matagal na rin natin inaabangan to. Ang totoo naman po nito, ang project na ito, nasimulan last admin. Pero nung nag-umpisa tayo, nakita natin na may mga kailangan pang i-adjust, may mga kailangan pang ayusin. So, nung time na yun, 2019, meron ng struktura. Hindi pa siya tapos, nung time na yun. Pero nakita natin may mga kailangan ayusin, may mga kailangan idagdag. Tapos nung natapos na po yung building mismo, ay dinagdag po siyempre yung doors. Kasi nung time na yun, hindi pa pala kasama yung procurement ng doors, yung elevator, hindi pa kasama. Tapos yung sa opisina, yung mga ibang bandas, pati yung sa chapel, may mga dinagdag tayo. Siguro, na rin, continuing naman to continuing learning, improvement para sa ating lahat. At yan nga po ang lagi nating pinapaalala ngayon sa ating engineering department. Lalo na. Kasi, siyempre, mga infrastructure, ang naunguna po talaga dito, engineering department. At isa naman namin lagi pinag-uusapan ni Engineer Arta para sa continuous improvement. At sa totoo, nakita ko, lalo na the last 2 years, talagang malaki yung improvement ng ating engineering department. Pero yung mga proyektong ganito, paalala sa atin, tinitingnan natin paano nag-umpisa. At sa totoo, hindi pa naman tayo tapos dito kasi may mga upgrading pa tayong ongoing. Pati po yung mga waterproofing, hindi pa yata 100%. Upgrading ng staircase. Hindi pa talaga tapos ito. So, i-improve pa natin ang i-improve. Pero, again,
pag tingnan natin, kumbaga pag may mga project tayo, i-review din natin yung proseso, paano nagsimula, mula sa planning, hanggang sa procurement, hanggang sa implementation, construction, tapusin natin hanggang monitoring, evaluation po tayo. At makikita natin yung mga kailangan natin i-improve bilang isang lokal na pamahalaan. Lalo na engineering department, na ang isang talagang learning natin. Again, nakikita natin, ginagawa na naman ng engineering ngayon, pero kailangan talaga holistic, buo yung pagpaplano natin. Hindi pwede columbarium, pero hindi pa sinama yung mga pito o yung mga doors natin. Ang maliliit na bagay, pero sa to, hindi naman maliit na bagay, major yan eh. Di ba, major yan. So, kailangan talaga pag gumagawa tayo ng project, buo na. Kung hindi man kaya na sabay-sabay gawin lahat, at least may program of work na hanggang dulo. O at least malinaw kung ano yung mga kailangan natin, di ba, hanggang dulo. Na yung sa taas, di ba, observation ng engineering din ngayon is flat po siya. Hindi nga flat, hindi. Nagpapadel yung tubig. Kaya winawalis na lang. Kaya yung nakikita natin na umuulan na. Kung akala natin umuulan na bigla, nag-shower tayo sa gilid. Pero yun po yung mga examples. Yung mga bahagi na naabutan na lang natin, sige, tuloy na lang natin, ayusin na lang natin pagkatapos. Pero yun nga po magandang paalala sa atin na ang next projects natin dapat mas maganda pa yung mga planning natin. Gayun pa man ay masaya pa rin tayo dahil maraming matutulungan ang building na ito, ang columbarium na ito. Sa totoo, nasa 12,000 ang available spaces po natin dito at talagang pakikinabangan ng mga pasilyo po ito. Siyempre, priority naman natin dito. Wala na po iba, kundi mga kapwa nating pasilyo na alam natin kung gaano kasikip na sa buong lungsod ng Pasig at sa mga sementeryo ng Pasig. Talagang nakaabang yung marami sa mga kapitbahay, mga kapwa natin pasigilyo ng mga espasyo sa cemetery. Talagang napupuno na eh. Kahit sa Catholic Cemetery, yung sa De La Paz, yung sa Evergreen, yun lang naman ang cemetery sa atin. Eh, diba? Apat lang talaga. Talagang dapat yung public natin, i-maximize natin yung espasyo. Wala na rin po tayong choice. Talagang kailangan natin i-maximize. At susunod, may mga pina-approve po sa akin ng LCR ng mga plano din sa mga paligid po natin dito sa paraan na hindi naman, siyempre, nilisip din natin yung mga nakalibing na, dapat sensitibo din tayo sa kanila at sa mga pamilya nila. Ayaw naman natin bigla na lang ma-display. So, kailangan alagaan din natin yung mga pamilya ng mga nakalibing na. So, sensitive tayo doon, hindi naman tayo basta-basta gumagawa. Pero, kailangan pagplanuhan na natin kasi wala na naman tayong ibang space sa buong Pasig na pwedeng gawing cemetery. Ito na lang talaga yun. Kaya talagang i-maximize natin yung espasyo. At siyempre para sa ating LCR, sa mga staff sa cemetery, tutuwa naman ako kasi may maayos na silang pwesto. Hindi na tayo sa container van na nagtitiis. Ito na po, kung may kailangan ayusin, pwede naman natin ayusin. Madali na lang, at least nandyan na. May maayos tayong espasyo. Salamat sa pagtitiis ng ilang taon. At of course, yung sabi ng Engineer Arta, yung elevator din natin. Hindi lang space para sa elevator, kundi may elevator talaga. Ayan po. So, ikaw, baka may mga hindi pa po ako nabanggit. Huli na lang siguro yung mga preparasyon natin para sa undas. Okay naman tayo. Previous years, di naman tayo. Mula nung 2019 hanggang pandemic years, hanggang nung medyo maluwag na last year, at ngayon na mas maluwag pa this year, wala naman tayong nagiging problema in previous years. Kung meron man, maliit lang. Nakabuo na po yung incident management team natin, o IMT, lahat naman ng big events natin. Medyo mahirap lang ngayon kasi nasabay sa halalan sa BSKE, so parang medyo nakastretch talaga yung tao natin. Pero kakayanin naman. Anyway, 31-1-2, talagang nakaano tayo dito. Muna lang ng konti. Medyo pagod lang siguro talaga yung staff natin
Mula sa inyo hanggang sa Peace and Order Department, hanggang sa mga kasama nating kapulisan, medyo ano lang, no? Pero handa naman tayo hanggang sa Portalet na naka-ready tayo. Yung traffic scheme natin, in place po yan. Na nakita natin yung kung ginawa ng 2019, maayos naman. At ngayon lang siguro ulit babalik yung ganun volume, gaya ng 2019. So okay tayo, handa tayo. Muli po, maraming salamat. Vice Mayor Dodot, maraming salamat po. Galing session yan, fresh na fresh po. Mula special session, dumiretso na po siya dito, kaya po nakaparong yan. Maraming salamat. City Council din po, of course. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Congratulations po. Thank you po, Mayor Vico Soto. Talaga po nakaka-inspire ng inyong mensahe. I would like to acknowledge the presence of Paul Vice Mayor Rupert Vincent June Chawarsi. Ngayon po, hindi po papalampasin dahil late si Sen. Ika nga, pag late po, pinapagsalita. Vice Mayor, hinihingi po namin ang inyong mensahe. Good afternoon po sa ating lahat, Mayor, Congressman, of course, Captain, Chief Pastor din, nandito sa inyong lahat. Congratulations, pasensya po, galing kaming special session, meron pinapa sa Mayor para sa ibang mga programa naman, lalo-lalo lang sa ating mga pagbibili ng lupa dito sa atin, sa ating lungsod. Anyway, congratulations na sa natapos na rin yung project na ito. 12,000. Pero pakiusap lang, huwag muna kayo mamatay. Hayaan nyo na lang yung iba. But hindi ko lang pakapahan, I just wanted to say. Kasi talaga naman malaking problema yung ating napakasigit na yung system natin. But with itong bagong tayo na Columbario, medyo malaking maibsan ang kahirapan ng kamag-anak ng mga namamabuhay kasi talagang walang mapuntahan. So again, sa ating lahat, congratulations sa mamamayan ng ating lungsod. Tuloy-tuloy lang ang pagsasabaho ng inyong lokal na pamalan para sa pagalitan lang ng ating lungsod. Muli po isang magandang. Thank you, Vice Mayor. Ngayon naman po, excited na kami. Tunghayan po natin ang formal na pagbubukas ng Pasig City Columbarium Building. Pagkating of ribbon na pangungunahan ng ating mga minamahal na officials. Congressman T. Romulo, Vice Mayor Rupert Vincent Chawarsi Jr., and City Mayor Honorable Victor Maria Vilches Soto. Ladies and gentlemen, cutting of ribbon na po. I would like to acknowledge the presence of Councilor Asindo. Tama yun. Ay, tawag kami sa... Kumain tayo. Okay, ready po. Ready? Okay po. Good daw. At para po sa pagpapasbas na pangunahan ni Reverend Father Adam Arellano. Ayan mga kaibigan, at natunghayan na nga natin ng ribbon cutting at sisimulan na ang blessing nitong Columbarium dito sa lungsod ng Pasig, partikular dito sa Barracks I would Cemetery. like to acknowledge the presence of Councilor Simon. O Ma'am May Lablas, tuwing ganitong may mga inauguration, sa atin ibinabato ni Mayor Vico I Soto would ang like to ribbon. acknowledge the presence of Councilor Sidel Asido. Mga kaibigan, dumating na rin yung mga iba pang mga city councilor ng lungsod ng Pasig at nandito rin ang barangay captain ng barangay Kanyogan.
Tayo po ay nakakatipon sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Sumayin niyo ang Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, sa 3 araw na pagkalimlay mo sa libingan, pinabanal mo ang pinaglalagaman ng lahat ng sumasampalataya sa iyo. Pagkalooban mo ng pamamahinga sa kapayapaan ng aming mga kapatid na yumao na nakahimlay dito, gayon din ang mga ihihimlay sa kolumbaryong ito. Igawan niyo po rin ang pagbabasbas sa buong building na ito at sa mga nagpapasinaya sa kolumbaryong ito. Ikaw ang buhay at tuling pagkabuhay, kaya tumaasa kaming bubuhayin mo sila sa iyong kaluwalhatian magpa sa walang hanggan. Amen. Ang ating pong itutugon, pastol na nagtataguyod sa akin ay kumukupkop. Pakiulit po. Pastol na nagtataguyod sa akin ay kumukupkop. Pastol na nagtataguyod sa akin ay kumukupkop ang Panginoon ng aking Diyos. Buhay ko hindi magdarahon, ako hindi maghihikahos. Tugon, pastol na nagtataguyod sa akin ay kumukupkop. Sa mainam na pastulan ako ay pinaghihimlay. Ako'y kanyang inaakay sa tahimik na batisan upang takas ay makangkan. Tugon, pastol na nagtataguyod sa akin ay kumukupkop. Ang pangako niya sa akin tapat na di babawiin. Ako'y kanyang aakayin sa matuwid na landasin. Hahawiin niya ang dilim. Tugon, pastol na nagtataguyod sa akin ay kumukupkop. Hindi ako nangangamba kapag ikaw ang kasama. Ang tungkod mo ang panaga, Panginoon ko, sa tuwina, walang ikababalisa. Tugon, Pastol na nagtataguyod sa akin. ihanda mo ang dulang upang mapakinabangan, pagkain pagsasaluhan, nang makita ng kalaban na ako ay iyong mahal. Tugon, Pastol na nagtataguyod sa akin ay kumukupkop. sa ulo ko'y binubuhos ang langis na iyong lugod, pati sa kupa ko'y binubuspos, sa iyong pag-ibig na lubos, sa akin iyong kaloob. Tugon, Pastol na sa akin ay kumukupkop. Pag-ibig mo'y kabutihan, tataglayin ko kailanman, at ako ay mananahan sa bahay kong dalanginan, nang magpa sa walang hanggan. Tugon, pastol na nagtataguyod sa akin ay kumukupkop. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo, kaparang sa unang-una ngayon pakilanman, at magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawan ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silaya ng ilaw na walang hanggan. Ating pong dasalin ang Ama namin na bago ng Maria at natin. Ama namin, masalamit ka. I would like to acknowledge the presence of Councilor Paul Santiago, Councilor Nico Lucia, Councilor Angelo de Leon, Councilor Volta de los Santos, Councilor Ano Martinez, Councilor Rodrigo Rossi, and Yan mga Councilor kaibigan, at dito pinasok nga ni Mayor Vico Soto ang pinaka-opisina nitong simenteryong ito. Yan. Ayan, malaki ito, no, mga kaibigan, itong building ng columbarium na ito. Yan. 4 na palapag nga po ito, at yun iba may mga laman na, yung sa bandang mukha na, pero yun dito sa bandang loob, ayan, wala pa naman. So estimate ko mga kulang 100 ang mga nakapag ano na dito, nakapaglagay. Sorry rin po. Yun, sunod lang tayo, no, kay Mayor Vico Soto, at iniikot nga nila itong loob nitong columbarium. Yan, marami pang bakante, at kasabay ng naglalakad
ni Mayor Vico Soto, si Vice Mayor Dodot Jaworski at ang mga City Councilor. Nandito si City Councilor Angelo De Leon, City Councilor Pau Santiago, at ganoon din si City Councilor Volta de los Santos. So ito yung pinaka-chapel. Dito tayo sa pinaka-chapel nitong columbarium. Okay. Ayan. At habang nag-iikot din si Mayor Vico Soto, ay tinitignan na rin ang ilan pang mga dapat ayusin dito. At nag-uusap sila ni Vice Mayor Dodot Jaworski. Ayan, mga kaibigan, ulit ko, ito'y 4 na palapag. At mayroon itong kulang 12,000 na slot na para paglagyan nga ng urn. Ayan. Malaki, Mamina Blas, malaki ito. At napalapag nga ito at apat na palapag nga ito, no? At meron din na elevator to. Meron. Pero mali. Reconnecting ka daw. Oo nga, ayun, bumalik na. Ayun, kaibigan, pasensya na at medyo nawawala ang signal natin. Pero yun, bumalik na nga sa second floor si Mayor Vico Soto. At yun. Sama lang tayo sa kanila. Kasabay natin si City Councilor Angelo De Leon. Yan. Okay. Andito na tayo ngayon sa second floor. Ano? Marami pang bakante dito, mga kaibigan. Yun nga palang kanina nag-inquire ako, no, kung paano ang dito. Ang ito may bayad ng 5 years, 5,000, 5 years ang bayad kung gusto nyo mag-avail para dun sa mga kamag-anak yung mga namayapa na. Yan. Andito rin si City Councilor, ayan, Pau Santiago, tatawa-tawa. Okay. Ayun, kay Juanita Payapag. Saan po yan and how much po? Ayun, no? Nandito tayo ngayon sa Barangay Canyogan, Pasig Cemetery. Alusod ng Pasig to, no? At dito, 5,000, 5 years ang bawat slot. Bago rin yun. Para sa so, mura na ito, no? 5,000 ang rental slot dito for 5 years yan. Renewable. Ganun. Tapos, 250 ang burial permit na kailangan din kung kumuha ng burial permit. Yun ay 250 lang naman, so hindi ganun kamahal. Napakamura itong columbarium na ito. sa bawat floor. Or para sa undas, pag regular naman tayo, senior PWD. Ang mga requirements dito, no, ito, kailangan ng ito yun ang columbarium requirements, photocopy of registered death certificate yun, certificate of cremation, yan. So mga kaibigan, ito yun na elevator, no? Nakita natin maganda. At
talagang quality. Yun. Meron din talagang elevator. Nakakatuwa. Ito, hindi na mahihirapan kahit ang mga PWD ay hindi mahihirapan na pumanik kung nasa taas sila. Ito at tuloy-tuloy ang pagpanik nga ni Mayor dito sa sundan natin. Yan. Doon sa mga nagtatanong kung magkano ang rental dito, no, kay Ma'am ano to, Brent Santa Ana, how much po ang tanong niya, no? Ito ay 5,000 rental for slot, 5 years renewable, tapos 250 burial permit. Yun po ang babayaran. So mura lang, napakamura nito. Yan. Hiningal din ako sa pagkakyat. So yun na mga ano naman ang requirements. Ito, photocopy of registered death certificate, certification of cremation, sorry. At saka yun latest receipt for renewal, barangay certificate. Yan. So, napakalaki nitong ito. Nasa 4th floor na tayo. Ito yan. Dungawin natin yung bandang ibaba. Ayan. Yan. Kung magkakapin, wala rin sa level pa. Ang plano mo namin, mag-group papunta ko dun sa mga. Para may group lang. Hanggang kung dito lang. So, ngayon, pinag-uusapan ni Mayor Vico Sotto at Engineer Arta yung iba pang mga dapat ayusin dito sa building na ito. No? At hindi pa talaga tapos to, kagaya nga ng sabi ni Mayor Vico Sotto kanina. Marami pa rin na dapat ayusin. Ito, kay Ma'am Brent Santa Ana. Andito tayo ngayon sa, ito yung Barracks Cemetery. No? Barracks Cemetery dito sa barangay Kanyogan, lungsod ng Pasig. Yun. Napakarami pa nun slot na yun. No? Palagay ko, hindi agad kayo maubusan dito dahil ang slot na ito ay kulang 12,000 slot ang meron dito. 8,000 rental for slot, 5 years renewal, 250 burial permit. Yan ang magagastos nyo. At siyempre yun lang mga requirements nito. Ito, photocopy of registration, death certificate, yon, certificate of cremation. Yan. Yan po. Wala pang 10,000. Ito na hanggang ngayon, nandito pa rin si Mayor Vico Sotto at kausap nga si Engineer Arta. At pinag-uusapan pa nila talaga yun dapat ayusin dito sa sementeryo ng barangay Kanyogan. Ito yun na pinaka harapan, no? Kung gusto nyo mag-inquire. Ayan, nandito tayo. Ayan, Pasig Cemetery Office. Ayan, dito mismo yan. Kanina, dyan nga ako nagtanong, nag-inquire na rin ako kung magkano nga at 5,000 nga, 5 years. Ayan. Dito. Sa mga pwesto, makita natin ang laki nito. Ayan. Ayan yung building mismo. Malaki eh. Ayan. Ayan, hanggang doon sa dulo. Ayan, kaya 4 na palapag at meron itong kulang 12,000 na slot. Ang dami pang mga bakante. Kaya doon sa mga gustong mag-inquire, ayan, punta lang kayo dito sa building na ito, no? Dito nga sa Barracks Cemetery. Ayan.